Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kapan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 22 to June 28, 2025. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Leo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Labakan natin ang ating isipan. Marami kayo energy, ha? Kunin mo lang yung sayo. Wow! We have the clover. Congrats! May magandang mangyari sa'yo. Okay, Leo. Energy reading tayo, ha? Ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, energy reading tayo. Okay, Leo, we have the sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation, and chemical. Okay. Okay, yung mga ibang Leo, ha, medyo ingatan nyo rin yung mga kinakain nyo, yung iniinom nyo, na hindi nakakagood, lalo na yung kung kayo is may mga spiritual awakening, yan. And syempre, mas magiging very sensitive ka this week din sa nakakita ko dito, kaya i-avoid mo yung mga hindi magagandang relationship, boyfriend, girlfriend, or mga toxic situation, ganyan, or environment na hindi makakagood para sa'yo. Medyo umiwas-iwas ka na lang din doon, sa mga parte na yon. Focus, intention. Ito na, sinasabi na sa'yo, pag-focus ka, Leo, sa iyong gustong gawin, And keep your unwavering thoughts, feelings, and action. Focus on your target. And you will make your mark. Kung ano man yun, iba sa inyo may mga gagawin kayo na dapat yung pukusan o gusto nyong baguhin into your life. Ito changes din kasi ito si White Tara and Diana, yan. Focus on your target. Kung ang target mo nga this time is kasi this also a cleansing, Ito, sabi ko, tandaan nyo, June is a cleansing. Make a space para ang mga bagong biyaya na darating sa buhay nyo ay pumasok sa inyo. 4 months kasi yan manifesting portal tayo ng June, July, August, September. Kaya sa 4 months na to ay manifestation tayo niyan. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, so ito kayo is the cleansing. June is a cleansing, and then focus to your target, and your manifestation is makukuha mo at pagwawagyan mo to. Kaya tatandaan mo, this is a time na mag-cleansing ka, focus to your target, sa iyong intention in life. Para si Lucky, your wish will come true, and you will be success into your life. Or yan abundance. Mag-focus ka. Halimbawa, ano ba focus mo ngayon? Mag-ipon na ng pera, hindi na ako gagastos, ganyan-ganyan. Okay, ayoko ng relasyon na ganito, ganyan-ganyan, ganyan-ganon. Wake up sa trabaho, balikan nyo yung 1 to 15, tsaka 16 to natin na sinabi ko sa inyo. Para mas maintindihan nyo. Meron tayong 18, 26, 29, 32, and 2. Meron tayong Taurus, Leo, Libra, Pisces, Gemini, and Cancer. Okay, sa iba sa inyo, siguro andito kayo sa may mga pet, Yan, yung mga pet, or pusa, aso man yan, kung anumang pet na meron kayo. Siyempre, andito ka na rin sa situation mo na you need to focus. Sabi nga dito, focus to your target, Ibigay mo yung confidence mo, know your purpose this time, be loyal do sa bagay na yun. Sinasabi din dito, pag-aralan mo maigi mga bagay-bagay, Kailangan you need to commit dun sa bagay na yun, Kasi magiging challenge sa'yo. Kasi nandito ka, maaring ikaw ito or someone into your life na woman na maaring isa siya sa magiging blockage mo
or your past situation is isa siya sa magiging blockage mo going toward to a new, no? Huwag ka masyadong emotional sa nakikita ko dito kasi mawawala ka sa target mo this time, no? Ito na rin talaga sinasabi ng White Tara na it's time to cleanse, no? Avoid harsh relationship, environment, situation, and chemicals. And sinasabi rin dito na kailangan mo ng disiplina. Pag-aralan mo, ang mga dapat pag-aralan, siguro iba sa inyo may mga i-research na kayo, pag-aaralan, may mga magiging thirst of knowledge. Iba dito, siguro hindi yung mga bagay na you need mo rin na ma-discover yung mystery na meron ka o yung talent mo, ganyan, o yung meron ka pa na meron ka pa kasing mailalabas no? Hindi lang yung meron ka ngayon, meron ka pang kakayahan para pagwagian yung mga bagay na gusto mong makamit in your life. Yun nga lang, release mo lang talaga yung mga bagay na dapat i-release. Diba? And syempre, andito rin yung iba is may mga nagkakaroon ng reflection from the past maybe, or hindi yung inspired ka this time, o may mga dream come to ka this time, may mga ini-imagine ka this time. And yung iba dito is feeling emotions. And syempre, nandito rin kasi si Clover, may mga tao rin naman dito na pinupuri ka. Kumaga nandito yung may mga taong loyal sa'yo, hindi mga allies, friendship, kapatid man yan, malapit sa'yo, they giving you a love, and then sila rin ang siguro isa sila sa mga nagbibigay sa'yo ng papuri, o nahandito yung papuri, pupurihin ka nila sa maaring mga nakakamit mo this time, no? Kumbaga handun yung recognition or handun yung pagkakakilanlan na about sa talent mo, or ano yung mga ginawa mo this time sa nakataw. Syempre, when it comes dito din sa moon, kasi nakatabi siya dito, kailangan mo talaga mag-focus to your future, no? Kailangan mo pag-isipan din maigi yung hinaharap dito. Iba mahilig sa kape dito. May mga tao na willing to suportahan ka, at may mga, at ganun din naman ikaw na willing ka naman din sumuporta sa kanila. Yun. And then, ang nakikita ko rin dito, there's a luck. There's a chance or hope na pwede kayong manalo when it comes to ang gambling. Sana kayo yung energy na nakukuha ko. And syempre, iba naman dito is opportunity ito, no? Kaya maaring may mga bagay o sitwasyon na pinag-iisipan mo about dito sa opportunity nito. Grab mo ito. Sabi ko naman sa inyo, di ba, yung mga 1 to 15 and 16 to 30 na sinabi ko sa inyo is, kung may darating na opportunity, grab it. Pero nasa sa inyo yon, pero you need to grab it. Kaya nga sinasabi dito ni White Tara at ni Diana na ganun ang gawin nyo. No? Kumbaga, andito rin si Divine Passion. No? Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Ano ba talaga yung desire mo sa buhay mo, di ba? Ilabas mo yun, di ba? Kumbaga, maging hungry ka, parang bulkan, kumbaga, di ba? Do your fashion, gawin mo kasi yun yung the more you hungry kasi, the more na magsasuccess ka sa buhay mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Isipin mo rin maigi kung ano yung talagang gusto mo sa buhay. Diba? Nasa sayo yun. Tingnan natin ang energy ni Leo. Energy ni Leo this week. Yun ba ng energy ni Leo this week? Show me, show me, show me, show me. May mga small happiness na darating sa buhay mo this week. Energy nila yung vision. Have the Ace of Swords. Ano po yan? Okay. Ang energy na nakikita ko sa'yo, hindi ka stable. Hindi ka stable. May mga situation na hindi fitted sa'yo eh. May sitwasyon na hindi fit sa'yo. Halimbawa lang halimbawa yung place mo.
halimbawa napakainit ng place mo, 'di ba? Hindi ka naman sanay na ayaw mo talaga ng mainit. Kumbaga, gusto mo lang yung calm weather, ganyan. Maaring doon, awanay ka or hindi ka bagay doon. Kumbaga, siguro, may mga hindi nag-fit in sa'yo. Ganun din sa relationship o kaya when it comes din sa trabaho, maaring may mga bagay na hindi nag-fit in sa'yo. Baka yung trabaho mo na parang nadidismaya ka or hindi ka masaya. Yung mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa'yo. And also, ang energy mo ngayon sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng self-doubt, no? May mga situation na may blockage kayo. Maaaring na-hold kayo ng nakaraan or ibig sabihin, na-hold ka nakaraan is it means na halimbawa, may mga bagay na hindi mo kayang maipag-success sa buhay mo. Kumaga may goal into your life na hindi pa totally nagiging stable or hindi pa totally nag-a-achieve or hindi na-achieve yung goal na yun, kumbaga. Yun, maaring yun yung isa sa blockage mo na maaring nahata ka nakaraan. Kaya kung medyo, no, na may mga bagay na gusto mo talagang mag-ipon or gusto mo focus sa target, sa goal na yun, gawin mo. Iwasan at iwasan mo. Kung gusto mo mag-ipon ng pera, ay ano dapat mong gawin? Pag-isipan mo maigi kung ano ang pagkakagastusan mo, di ba? O kung sa relationship, ano dapat mong gawin? O nagiging blockage na ba sa sayo or sa trabaho mo nagiging blockage ba sa sayo or handin lang yung sitwasyon na nalala ko confidence ka lang para i-pursue yung goal mo this time. Yun na nakita ko. Medyo weak yung energy mo this week sa nakikita ko dito. Yung nakikita ko, maaring may mga situation na hindi pa nag-a-achieve, may mga sitwasyon na pwede mo mapabayaan. It's more on ano siya, hindi siya stable. Ganyan. May mga bagay na pwede kang tamarin. Ganyan. Pwedeng malungkot ka. No, may mga lungkot or pwedeng may mga bagay na unhappy situation sa iba sa inyo. Yung mga bagay na wag sana lahat, no, na pwede mo pagsisihan. Disappointment, ganyan. May mga bagay na madi-disappoint ka sa mga choices or something outcome happen sa buhay mo. Yun. May mga bagay na hindi mo makikita. Hindi mo siya mapapansin. Tapos doon na lang mo malalaman malalaman mo na lang, ay, mali pala ginawa ko and maybe this is the time na talaga to start a new beginning in my life. This is at the time na talaga na kailangan kong gawin to. Kailangan kong gawin niya. May mga cancellation, may mga cancel situation ako nakikita sa iba sa inyo. Yun. Sana, no? Sana hindi lahat. Sana hindi rin kayo magkasakit, no? Kasi medyo may weak situation or maybe a part of the family medyo may mga sakit, no? Or sa inyo, halimbawa, may mga bagay na nagiging weak ka or magiging weak ka. Anong parating kay Leo this week? May mga plano na hindi mo mapupursue eh. Alam mo yun, yung may mga plano na may mga bagay na hindi mo mapaprogress, ganyan. May mga bagay na hindi mo maaaksyonan. Kumbaga, hindi mo mauudlot yung ibang plano mo. Yun ang nakikita ko. And then, sana wag mong iudlot. Sabi ko sa'yo, di ba? Kaya dito rin si Diana, oh. Di ba, know your target. This is a time na ano. Halimbawa, sa pagkain mo, di ba? Kumbaga, iiwas ka na sa mga chemicals o matataba o mga ganyan para sa maging healthy ka. Kaso, hindi ka nakapag-target, di ba? Hindi, yun yung plano mo. Pero, naging pasaway ka, mga ganon. Ipasok mo sa iyo yung natin dito. Pag yung gawin, syempre, iwasan nyo to. Anong parating kay Leo Universe this week? Try to make it balance. Control and balancing. O kaya, bigla ka na lang mapapabili. Sabi mo, mag-iipon ka na. Tapos, bigla na lang naisip mo, ay, gusto ko to. Mga ganyan. Yung baga, hindi mo napag-isipang maigi yung desisyon mo sa buhay mo. Nag-go ka lang. Kailangan mo rin kasi dito is a limitation. Maglagay ka ng boundary mo din sa sarili mo, ha?
po to? The Magician. Okay, parating sa'yo. Ang parating sa'yo, may mga umpisahan ka na, may mga biglaan kang gagawin. Ganyan. May mga biglaan kang gagawin. Halimbawa, may gagawin ka na isang desisyon na gusto mo mag-umpisang muli. Kumbaga, exciting plan. Ganyan. May mga sitwasyon na halimbawa, bigla kang lalabas. Ay, biglang naisip mo, ay, may bibilin pala ako. Ay, makikipagkita pala ako dito. Ay, ganyan, ganun. May mga ganun, may outgoing, ganyan, may fun, and then may mga gagawin ka na mga new exciting situation or exciting plan situation. Maybe you will jump to your fashion, and yun nakikita ko sa'yo dito. Ay, sinasabi rin dito na may makaka-receive ka ng text message or communication with someone. Ako nakikita sa'yo dito. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, pero andito kasi si Magician. Overall, siya. Ibig sabihin, lahat ng elements na andito. Yun. May tao kasi dito na curious sa'yo, sa nakikita ko dito, at maaring magkakaroon ng getting together. Maaring magkakausap kayo at magkakaroon ng panimulang muli, no, sa tao na to, sa nakikita ko dito. And iba naman sa inyo, this is your family. Maaring magkakaroon ka ng connection or magkakausap kayo ng pamilya mo or isa sa kasamahan sa trabaho mo or love life, no, sa nakikita ko dito. And may malalaman ka rin daw na katotohanan, maaring may tao nakakausap sa'yo na a mother figure. Ako nakikita dito. May getting together, ako nakikita. And then, kumbaga, andun din yung may mga surprise, fun, happiness, yan, enjoyment, getting together ng close relationship, family, unity, reunion, karelasyon mo man yan, diba? May mga bonding situation sa iba, no? May union, kumbaga, may togetherness. Aba, nalo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Or maari makaka-receive ka lang ng communication or information na ganun, ganyan. Halimbawa, yung pamilya mo, halimbawa, nasa ibang bansa, kay pamilya mo, meron palang celebration doon, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Within the 2 to 4 days, mga ganyan, or weeks man siya, o hours. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang mga parating sa iyo. Iba dito, coming home, or maaring may nagkahiwalay at may uuwi sa iyo, or babalik sa'yo, or ikaw ang babalik, or maaring coming home is uwi ka ng Pilipinas, di ba? Within the 4 days, 4 weeks, 4 months, or 2 man yan to 4. Yan ang nakikita ko dito, di ba? Or may darating galing probinsya, yung mga ganong sitwasyon. Yan ang nakikita ko dito. Ito ang mga parating sa iyo. May mga gagawin ka na mga bagay-bagay na exciting plan into your life. Kaya parang you will chase your dream this time. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Tapos itatry mo ng balansehin and magkakaroon ka na ng balancing situation sa buhay mo, yung iba sa inyo. And then, ang nakikita ko is magpo-focus ka na to achieve your goal this time. Or you need, no? And need mo rin kasi na ikat na yung mga bagay na dapat ikat. Sa nakikita ko, alisin yung mga dapat alisin. Pag-aralan, mga dapat pag-aralan. Sinasabi dito, someone spying sa'yo, no, Leo? Ang nakikita ko dito. Ibig sabihin, ay maaring may mga tao na pinag-uusapan ka or tinitingnan iyong ano ba to? Yung Facebook, TikTok, Reels, or YouTube, kung ano may meron kang social media dyan. No? O kaya naman, iba dito, pinagtatanong-tanong ka, no, sa mga kakilala mo or may nagtatanong-tanong about sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin anong dapat iwasan this week ni Leo. Mag-ingat ka, huwag kang pabigla-bigla ng desisyon ha, Leo
Ikaw minsan pabigla-bigla ka rin kasi. Parang you're starting to taking a risk or merong ka nang gagawin na bagay na na gusto mo nang mangyari yung katotohanan na yun. Parang ganun. Creativity, something, take it action, mga ganyan. Na may creation ka na gagawin, dapat iwasan nila yun. Ano ba yan? Ano po ito, universe? Okay. Okay, ang dapat mong iwasan, Leo. Okay, iwasan mo yung hindi ka maging devoted. Iwasan mo hindi ka mag-focus o hindi ka maging devoted sa iyong mga decision making this time. You need to use your head. Siyempre, iwasan mo na hindi mo gagamitin yung utak mo. No? Unahin mo muna ang isip. Sabi ko kasi di ba, if the emotions is high, intelligence is low. Gamitin yung utak nyo. No? Mas unahin niyo yun. Iwasan mo na ma-manipulate ka ng sitwasyon. Iwasan mo na hindi mo tingnan ng tama yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo this time. Iwasan mo rin na hindi mo gawin yung sarili, o hindi mo ipaglaban yung sarili mo about doon sa mga bagay na you want to create. No? Kailangan mong i-push forward yung bagay na yun. Ibig sabihin dito. Kung baga, huwag mo sayangin yung mga pagkakataon na pwede namang gawin or ibinibigay sa'yo, no? This time. Kasi why? Andito ka sa Ace of Cups and the Ten of Pentacles, magkasama siya. Ibig sabihin, if you pursue yung bagay na yun, or any situation, or trabaho man yan, na gusto mong i-explore pa more, or something experiencing na gusto mong gawin, magsasucess ka sa buhay mo. No? Pero, if ma-manipulate ka ng sarili mo, o ng mga decision mo, at hindi ka maging devoted dun sa bagay na yun, kalungkutan ang wala ka matatanggap. Pero nasa sayo yun. Kasi sabi nga 'di ba, kung ano yung hinarvest mo, yun ang aanihin mo. Yun. And syempre, iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. No? Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo na magkaroon ka ng lack of structure sa buhay mo. Iwasan mo na matakot o magpatakot. Parang ganun. Iwasan mo yung diktahan ka ng ibang tao then sa ikaw yung magdidesisyon. Yun ang pinakamaling decision making mo. Siyempre, okay naman manghingi ka na advice. If you want to adapt yung bagay na yun, i-adapt mo kung tama at kung yun yung nasa isip mo at yun ang gusto mo at yun yung nasa puso mo. So nakita ko kasi dito, maari kasi na may magdidikta sa'yo o may magsasabi sa'yo pero hindi yun ang nasa sa loob mo. Sa iba sa inyo sa iba sa inyo, hindi kayo lahat. Yun mga dapat nang iwasan. Iwasan mo yung bahala na situation, ganyan. Iwasan mo na hindi mo asikasuhin to focus into your target, no? Iwasan mo hindi makapag-cleansing. Marami ka dapat iwasan. Huwag ka ma-manipulate ng sitwasyon. May tao ditong may tao ditong bastos, brutal, magsalita, manipulative. May tao ko nakikita ng ganun. Tapos may tao dito na parang wala siyang love. Hindi ko alam if ikaw, baka wala ka ng love sa isang tao or someone is walang love sa'yo. Nagkakaroon ka na creative block. May blockage ka talaga. Kamusta ang love ni this week ni Leo? Ang love is sa lahat Pwedeng pamilya, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan.
Ay, may nagsisinungaling ah. Someone's hiding, ha? Ace of Cups. Okay, when it comes sa love. Okay, when it comes sa love, ang nakikita ko dito, meron tao dito. May tao dito na diba? May tao dito na hindi nagmamadali pero gusto kanya eh. Bago. Bago to. Maaring tinitingnan ka lang muna niya nitong tao na to kasi wala siyang ginagawa eh. Maaring minamatyagan ka nitong tao to pero bago to sa nakikita ko. Itong tao na to stable siya. Maaring may work siya, may business siya, or nahandun yung as stability ng tao na to, no? Yun ang nakikita ko dito. Mukhang hindi ko na nakikita yung yung pass mo yun ang nakikita ko dito. Bagong tao na maaring nahandito, na gusto kanya eh. Gusto kanya, pero hindi siya nagmamadali this way sa nakikita ko to. Handula yung titingnan niya lang titingnan niya yung galaw mo, minamatyagang kanya, ganyan. Tingnan natin bakit kasi andito ka di ba? Andun yung charming mo dito sa tao na to, sa nakikita ko dito. Hindi ko lang alam why, kasi andito siya sa sitwasyon na na yung leap of faith niya na sana ganun, ganyan. Itong tao to, 'di ba? Hangman siya. Sabihin, naghihintay siya. Ibig sabihin, may tao na may sikretong nararamdaman sa iyo. Uy, meron kang admirer, may secret admirer ka, Leo. Hindi ba saan ka? Kung kaya ay single, may secret admirer kayo. Kung sa kung magbabalikan, ay naku po. Liar kasi. Kung sa pagbabalikan, ang nakikita ko dito may iba na siya. Ang nakikita ko to, or andun yung attraction niya with someone else sa nakikita ko to. Kasi itong tao to, very independent siya, no? Sa mga past person. Pero independence ito, medyo sneaky kasi yung tingin ko sa kanya. Medyo may pagkasinungaling, liar, may hinahide siya sa kanya. Hindi ko lang alam kung siya siguro hindi yung mandaraya siya talaga as in. Either sa money, mahilig siya manghingi ng tulong, or handun lang siya sa sitwasyon ng pagiging babaero, lalakero, sinungaling as in. There's a betrayal situation ako na nakikita dito. Kumbaga, hindi niya pinapairal yung love dito. Kumbaga, ando siya sa sitwasyon na alam niya kasi sa sarili niya na attractive siya. Alam niya sa sarili niya na makakakuha siya ng iba. Ganun. Ang nakikita ko to. Yan ang love mo. Merong ang secret admirer. Pero hindi siya nagmamadali as in. Tingnan natin ang yung money this week. Kamusta yung money ni Lily this week? Universe. Ano po ito, Universe? Ngayon, wala ka daw pera. Tawa ako sa'yo. Ano ba yan? Hindi ka stable mag-ingat ka, Leo. Hindi naman siguro kayo lahat nito, no? Pero dito kasi sa Ace of Cups Ibig sabihin this is the time na magkakaroon ka ng siguro after a month, doon ka pala magdidesisyon na mag-ipong muli, no? Siguro this June medyo mahirap para sa iyo, no? Kasi hindi ko nakikita yung stable mo dito, no? Hindi happy ang nangyayari. Oo, kumbaga hindi mo masyado na focusan to achieve yung bagay na yun. Pero may mangyayari naman. Siguro after a month, baka by July, 'di ba? Nandoon na yung sitwasyon na you're starting and you begin into your life na maaring mag-iipon ka ng muli ng pera mo. Pero this time, hindi ko nakikita kumbaga nawawala yung laman ng bangko mo, nawawala yung laman ng
wallet mo this time. And this is the time to start a new beginning into your life. Maring after a week, ganyan. Pero sa iba sa inyo, after a week, this 1 week, no, 1 day or 1 week, may darating sa inyo. Hindi ko alam kung malaki siya or maliit. Maring yung sahod nyo, isa yun siguro. And then also, sa nakita ko dito, siguro by next month, baka mag-umpisa na muli kayo na magtipid-tipid or mag-ipon-ipon. Ang nakikita ko dito. Yun. Tingnan natin yung ano mo. Ang iyong career or job. Kamusta po yung career or job this week, Leo? Anak, sen! Ito na, hindi ka makita ni Mami. Hindi makita ni Mami, oh! Talaga, oh. Onechan wa? Onechan mo. Onechan mo, abo na yun, so ko wa. Okay. Uy, ang ganda. Okay, this week, ang nakikita ko sa'yo, ang ganda ng ano mo Okay, this week, ang career mo, mukhang magiging maganda. Kasi andito ka sa sitwasyon mo na magpo-focus ka daw sa career mo or sa job mo. Ibig sabihin ay magkakaroon ng development. Kasi itatry mo nang i-develop this time yung trabaho mo or yung career mo. Halimbawa, nagtrabaho ka, ganyan. Papasok ka na ng papasok o kaya mag-overtime ka pa, yung mga ganyan. Kasi magkakaroon siya ng malaking pagbabago. And then also, andito ka na you're starting na muling magpupunla kang muli or magpo-focus ka na muli sa magiging very creative ka na this time sa iyong idea, no? Kung ano man yung career na tinatahak mo. Ganyan, parang handun na you make it reality na, as in, gagawin mo na. You will follow your heart, very creative, and magkakaroon sa'yo ng renewal this time. Handun na yung sitwasyon na magiging, magkakaroon ka ng mga new idea sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, this a new opportunity, ganyan. Sa iba sa inyo is, mag-aano ka na, magtatanim ka ng muli, ganyan. Sa nakikita ko dito. As in, very, maganda siya, as in, kasi andito siya, magkakaroon ng magandang successful happen. Nandito yung fruits, diba? As in, a renewal situation happen. Handun yung may mga kasiyahan, more ideas, more as in fullness ang nakikita ko this week sa'yo. Yan. Changes happen, ha? Gandara. Magkakaroon na iba sa inyo ng mga bagong strategizing, ganyan. May ipaprogress mo na siya ng maganda, kumaga. May mga bagay ka na nagagawin, uumpisahan, ganyan. Susubukan, mga ganun. May mga ipaprogress ka raw. Anong advice mo this week kay Leo Universe? Wow, ang ganda. Oh. Okay, ang advice na sa'yo, ang sabi niya dito, keep fighting, keep moving. Tandaan mo, Leo, you are a survivor. Puro mo to, puro fire sign to. Ikaw na ikaw. Diba? Tandaan mo, you are a survivor. And this sinasabi to, you need to be strong. Kailangan, you always have a purpose, no? When it comes sa lahat ng decision making mo sa buhay mo. Kailangan meron kang clear mind situation or clear decision, no? Tatandaan mo, kailangan mo magkaroon ng logic, organize. Tandaan mo yun, ha? Pag magkaroon ka ng determination or pagpapasya ng desisyon na mag-focus ka sa iyong target, kailangan mo ngayon ay as in maging matatag at maging matayog, no, doon sa bagay na yon. Kasi tandaan mo, you are the boss of yourself, you are the boss or you are the leader of yourself.
no, andito yung sitwasyon. Kasi, tingnan mo naman, puro ikaw yan, no. Kumbaga, andito kasi yung pagiging hungry energy mo this time and kailangan mong gawin yun, no? Kailangan mong mag-umpisa ng new direction sa buhay mo, follow your ideas, start a new mental health, mga bagong pananaw sa kinabukasan, be inspired, syempre. And you need din na i-embody yung the lesson you learn na mo sa nakaraan para mas maging very successful ka this time kasi emperor ka na o lumalabas ka na na emperor. And syempre, handun din yung speak out. Syempre, speak out and kung may mga bagay na kailangan mo pang pag-aralan, pag-aralan mo, alamin mo, yun ang nakikita ko sa'yo. And yun, as in, control. Control and use your wisdom to clarity kung ano yung mga project na gusto mong gawin this time. Kung ano yung mga desisyon na gusto mong gawin this time. Kung ano yung mga bagay na gusto mong focusan this time. Tandaan mo, you are the leader, you are the boss, you are the judgment of your life. Tatandaan mo yun. At wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Kaya kung may mga opportunity na darating sa'yo, dun ka. Pero nasa sa'yo, nandito naman si White Tara at si Diana, di ba? Okay, arigato namaste, God bless.